Zamboanga stabbings. Babae, sinaksak ng 36 na beses sa sementeryo. Lasing, brutal namang ginatihan ang kanya raw hinipuang parking attendant. Ambush, polis at nagsyante sa Jensan, patay sa magkahiwalay na pamamaril ng riding in tandem. Pinayuhan sa palasyo, Secretary Aguirre, umami na kausap nila ng Executive Secretary ang abogado ni Janet Lim na kaugnay ng kaso nito sa Sandigan Bayan. Malimit naman yan sa since the beginning. Malimit yan dito sa palasyo. Medyaldea, itinangging pinayuhan ang kampo ni Napoles. Akusasyon naman ni Cebu City Mayor Tommy Osmeña na nakialam si Aguirre sa isang tax evasion case mauwi sa bantaan ng demandahan. Huli na sa Sudan, nag-isang lalaking Northern White Rhino, bakit sila diyang itumba? At ano ang tanging pag-asa ng kanilang lahi na sa ngayon ay malabo pa. Beatles last night, kilalanin ang latest at huling miyembro ng Fab Four na ginawaran ng knighthood sa UK. Patay isang pulis ng pagbabarili ng riding tandem sa Barangay Lagaw, General Santos City. Pababa ng sasakyan si PO1 Glenn Alicarte nang umatake ang mga suspect. Makalipas ang ilang minuto, isang negosyante ang binaril at napatay ng motorcycle riding criminals. Sakay si Dilon Bansuan ng kanyang SUV ng pagbabarilin. Iniimbestiga na ng mga polis ang magkasunod na insidente ng pag-atake ng riding in tandem sa lungsod. Dalawang insidente naman ng pananaksak sa Zamboanga City, ang isa ganti raw ng parking attendant. Nahipuan umano ng isang lasing. Patay ang biktima. Himalang nakaligtas naman ang isang babae matapos ang 36 na beses na pananaksak sa isang sementeryo. Nauwi sa kapahamakan ng pagdalaw na isang dalagita sa punto ng kanyang ama sa sementeryo sa Zamboanga City. Ayon sa pulisya, nagpunta ang 17 taong gulang na biktima sa puntod para mag-alay ng dasal. Inalok daw ang biktima ng suspect na si Franklin Eugenio na linisin ang puntod. Nang hindi raw pumayag ang biktima, doon na siya pinagsasaksak ng suspect gamit ang kutsilyo. 36 na beses sinaksak ang biktima pero nakaligtas. Naaresto naman ang suspect sa isinagawang follow-up operation. Mahaharap siya sa reklamong frustrated murder. Yes, siya na. Itong suspect natin na ipinakita dun sa biktima. Umiyak yung biktima. Kaya positively identified siya. Base na doon sa mga investigator natin, ito, user talaga itong tao. Sa Zamboanga City pa rin, patay sa saksak ng isang lalaking ng hipo umano sa isang babae sa paradahan ng mga jeep. Napuruhan sa leeg ang 21 anyos na biktima na si Jovi Dacula. Sa follow-up operation ng pulisya, inaresto ang suspect na si Nurmina Sangkula na nagtatrabaho bilang parking attendant. Hinawakan ako, inipuan ako. Nag-self-defense lang ako. Nakakulong na si Nurmina sa Zamboanga City Police Office at nahaharap sa reklamong murder. Nagbanta po ng mga demanda ang Justice Secretary at ang Cebu City Mayor. Kaugnay ng pakikialam daw ng kalihim sa isang tax evasion case. Tukol naman sa kaso ni Janet Lim Napoles, may inamin ng kalihim pero itinanggi ng Executive Secretary. Saksi si Joseph Moro. Thank you. Hindi na itinanggi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kanina ang sagot ng mga abogado mismo ni pork barrel scam suspect Janet Lim Napoles sa Sandigan Bayan kahapon. Nag-meeting kami concerning dun after na-admit siya sa WPP. Ang sabi nila, hindi kailangan mag-file motion. Ang pinag-usapan namin whether or not magpa-file ba ng motion o hindi. Sabi ngayon ni Aguirre, totoong nakapulong nila ni Executive Secretary Salvador Medaldea sa Malacanang ang abogado ni Napoles si Atty. Stephen David, na kilalang taga-suporta ng Pangulo at madalas talaga sa palasyo. Malimit naman yan sa since the beginning. Malimit yan dito sa palasyo. Sila raw ng Executive Secretary ang nagsabing kampo ni Napoles ang dapat gumawa ng hakbang kung gusto nilang mailipat sa kustodiya ng DOJ si Napoles na meron ng Provisional Witness Protection. Hindi raw kasi pwedeng DOJ ang maghain nun. Hindi naman legal advice yun eh. Actually, he talked to E.S. Medaldea to appeal my opinion that we at the DOJ could not. He was asked by Atty. David if he could overrule me
He said he could not because he is of the same opinion as mine. Itinanggi naman ni Medaldea na pinayuhan niya si David. Bakit naman daw niya bibigyan ng payong legal ang isang abogado para sa kliyente nito? Sinabi namin kay Medaldea na kinumpirma ni Aguirre na sinabihan nila si David na maghain ng mosyon sa Sandigan Bayan. Tugon ni Medaldea, yun na lamang daw kasi ang tanging magagawa ni David para kay Napoles. Sabi ngayon ng palasyo, Attorney David was there to appeal that Secretary Medaldea should reverse the position of the DOJ Secretary. He did not succeed. So that's proof that Malacanang is not behind anything as far as Napoles is concerned. umamin na rin si Aguirre na nakipagpulong na siya mismo kay Napoles. Basta nagharap kami, sinabi niya sa akin, I'm going to tell all, lahat ng may kinasasangkutan dito sa PDAP scam nito. Sasabihin ko lahat yan. Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, gusto nila na maging state witness si Janet Lim Napoles, kaya raw ini-entertain nila ang aplikasyon nito para maging state witness. Pero nasa Sandigan Bayan ang pinal na desisyon kung papayagan ito. Ipinunto rin ni Aguirre ang umunay depekto sa kaso laban kay Napoles sa Sandigan Bayan. Ang charges dito is plunder. And plunder is a charge against government officials. Kaya kung ikaw ay nasama dito sa plunder na ito and you are a private person, then you are just an ordinary co-conspirator. Bukod sa kaso laban kay Napoles, inakusahan din si Aguirre ng pakikialam naman sa tax evasion case. Ang nag-akusa naman ay si Cebu City Mayor Tommy Osmeña na nauna nang nag-post tungkol sa 35 pesos na ibinayad na buwis sa Cebu City ng ani ay pinakamalaking bangko sa Pilipinas para sa isang buong taon. Ipinakita pa niya sa GMA News Online ang utos ni Aguirre na mag-inhibit ang prosecutor at assistant prosecutor ng Cebu sa mga inihain at mga inihahain pang kaso ng Cebu City government kaugnay ng issue. Inilagay ni Aguirre bilang acting prosecutor ng Cebu City ang assistant state prosecutor ng Justice Department na si Rex Gingoyon. Sa ilalim ni Gingoyon na dismiss ang reklamo laban sa bangko dahil sa kulang umunong batayan at ebidensya. Inakusahan ni Osmeña si Aguirre ng pagtanggap ng pera, kaya sasampahan daw niya ng graft case ang kalihim. Sinagot niyan ngayon ng kalihim sabay banta rin sa alkalde. Nasaan ang ebidensya niya? Ako magpapile sa kanya ng kaso. Bahagi rin daw ng kapangyarihan niya ang kanyang ginawa. Well, may under napaka-broad ng power ng Secretary of Justice. In the interest of national security or to prevent miscarriage of justice. Yan ang paghuhutan ko pag ginawa ko yung aking the power to transfer or to power to get the cases. May grupo raw kasing pumuna sa dating humahawak ng kaso. Yung isang grupo dyan is saying that some of the prosecutors are under the influence of some local officials. Ipinagtibit balikat naman ni Osmeña ang bantang kakasuhan din siya ni Aguirre. Wala pang tugon ang bangkong inakusahan ng tax evasion at ang pagbabayad umano kay Aguirre. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. May alas palang hawak ang nabuwag na PNP Anti-Illegal Drugs Group laban sa hinihinalang drug lord na si Kerwin Espinosa. Kusang idinigay ni Espinosa ang kanyang extrajudicial confession nang hulihin sa Abu Dhabi dahil din sa illegal na droga. Ito rin ang binasa ni Espinosa nang umamin siya sa Senado noong November 2016. Pero ang extrajudicial confession ni Espinosa hindi na nakarating sa CIDG. Mula doon sa Al-Nada jail, nag-umiyak na talaga siya. Talagang nagsisisi siya. Kaya gusto niyang sabihin yung lahat. Involved yung kung sino-sino, binanggit niya yun. At kaya siya ganun. And alam niya naman na may kasalanan siya. May bagong plano ng mga piskal na magsasagawa ng review sa reklamo laban kay Espinosa, Peter Lim at iba pa. Usapang droga pa rin, arestado ang 8 nagsusugal na nahulihan din ang ininalang shabu. Saksi, si Bam Alegre. Huli sa akto ang 8 nagsusugal sa Oscari Street, Corner C, Palangka Street sa Quiapo, Maynila. Isang concerned citizen na nagtimbre sa Manila Police District Station 3 sa kanilang illegal na gawain. Kabilang daw sa mga na-recover ng pulis ang 14 na sachet ng hinihinalang shabu, baraha at mga barya na gamit sa sugal na Cara y Cruz. Arestado sina Jasper Mateo, Miguel Rivas at Rose Ann Angeles na mga miyembro ng Batang City Jail at sina Ronaldin Angeles, Ian De Castro, Cindy Celestino at Olive Gasan. Hindi nila itinatanggi ang mga parata maliban kay Raquel Rojas na iginigiit na napadaan lang daw. Sa amin kasi may maraming dayo, parang ginagawa nilang transient yung barangay.
nagkataon dyan sila naabutan ng mga kapulisan natin. Pinoproseso na ng mga pulis ang mga kaso laban sa kanila habang nagpalipas sila ng magdamag sa malamig na mga rehas. Ako si Bama Negre, ang inyong saksi. Kapapasok lang na balita, isang pampaserong bus ang nahulog mula sa Patrick Bridge sa Sablayan Occidental, Mindoro kaninang alas 9 ng gabi. Ayon sa Office of the Civil Defense, patuloy ang rescue operation hanggang ngayon. Bus ng Dimple Star Transport ang nahulog. By body number ang bus na 7805 at ito'y papunta sana ng San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa Sablayan Police, may kumpirmado ng patay pero hindi pa alam kung ilan. Posible sa unang linggo pa na Agosto masimula ng formal na paglilitis sa Articles of Impeachment laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ay kay Senate Majority Leader Tito Soto, may mga proseso pa silang tatalakayin sa impeachment court pagkatanggap ng Articles of Impeachment mula sa Kamara. Posible sa Mayo pa ang pinakamaagang petsa na maibigay ng Kamara ang Articles of Impeachment pagkatapos ng recess. Inatasan naman ng Korte Suprema si Solicitor General Jose Calida na magbigay ng sagot sa inihaing komento ni Sereno sa quo warranto petisyon. May 5 araw si Calida para magbigay ng kanyang reply. Sunog sa Manila Pavilion Hotel and Casino, hindi raw kinakitaan ang dahilan ng BFP para masabing sinadya. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na sa kisame nagmula ang pagliyab na ikinasawi ng 5 tao. Kumuha na ng debris para isailalim sa laboratory analysis. Na-turn over na rin daw ng BFP sa PAGCOR ang lahat ng mahalagang bagay sa nasunog na kasino. Ikatlo at final notice of eviction, inihain na laban sa mga pamilyang nakatira sa baybayin sa El Nido, Palawan. Dikit-dikit ang mga barong-barong na ilang dekada nang nakatayo sa tubig. Mabaho, marumi at namumutiktik sa basura ang lugar. Walang mga palikuran at diretsyo na sa dagat ang dumi ng mga tao. Gigibain ng mga bahay oras na mailipat na ang mga pamilya sa mga resettlement area. Inclusive viewing experience. Simula ngayong gabi, maaari na malagyan ng text transcription ang lahat ng ibinabalita sa saksi sa ibabang bahagi ng inyong TV screen. Pindutin lang ang CC button sa remote control para ma-view ang closed captions. O kaya ay pumunta sa menu, i-press ang setting at hanapin ang control para dyan. Maaari nyo rin putingnan sa inyong TV manual kung paano yan i-on. Alinsunod ito sa batas na nagtatakda ng closed caption para sa mga TV program sa bansa. Saksiyan mamaya, hailstorm sa Texas. Baseball ang tipak ng yelo. Sino kaya ang Beatle member na ginawaran ng knighthood? Nag-iisang lalaking Northern White Rhinoceros sa mundo. Pumanaw na. Magbabalik ka! Saksi! Ng malicious at deliberate na confusion sa ating mga kababayan, naggagawa ang Malacanang ng atmosphere para magasik ng hatred sa ating mga drivers. Nagbabanta sila ng patuloy na mga strike, no? So, guro lang po ang presidente. Hindi ko po alam kung anong tactical sinasabi nila. Pinangangalagaan po namin ang mga estudyante. Umaraw na nag-iisang lalaking Northern White Rhino sa buong mundo. 45 taong gulang si Sudan. Sa huli niyang 24 oras ay lalong lumala ang lagay ni Sudan na hindi na makatayo sa mahinang butot kalamnan. Napagdesisyon ng patay na siya sa pamagitan ng euthanasia. Bago namatay, kinuhanan muna sa Sudan ang genetic material sa pag-asang may ma-develop na teknolohiya para ma-revive ang kanilang lahi. Sa ngayon, 2 babaeng anak na lang ni Sudan ang natitira sa kanilang species. Taong 2017, nang subukan pang isali sa isang dating dating app si Sudan para makaipon ng pondo para sa fertility treatment, pero nabigo ito. Mabilis na naubos ang mga Northern White Rhino dahil sa mga poacher na tumarget sa mga sungay nilang katumbas na mahigit 2 milyong piso ang halaga kada kilo.
Sa Amerika, apektado ng hailstorm ang ilang residente ng Texas. Sinlaki po ng baseball ang yelo na bumagsak. Hindi nakaligtas ang ilang sasakyang nakaparado sa labas. Nabasag ang bintana ng ilan. Sa kabutiang palad, wala namang nasugatan sa pagulan ng yelo na sinabayan pa ng malakas na hangin. Abangan mamaya ang miyembro ng iconic rock band na ginawa ng knighthood. Ang IG-worthy na pagkain nakakabusog sa tiyan at sa mata. Sa pagbabalik ng Saksi! Hindi husay sa pakikidigma ang expertise ng bagong knight ng Britanya. Siya ay walang iba kundi ang drummer ng Beatles na si Ringo Starr. Sa edad na 77, kilala si Ringo na may totoong pangalan na Richard Starkey. Dahil yan sa kanyang serbisyo sa pamamagitan ng music. Matapos dumaan sa isang investiture ceremony kay Prince William, ipinakita niya ang medal ng kanyang knighthood. Nagsimulang tumugtog at kumanta si Ringo para sa The Beatles noong 1962 hanggang sa maghiwalay ang banda. Pero nagpatuloy ang kanyang solo career at naindak sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2015. Daw na namang kinilang knight ang isa pang miyembro ng Fab Four na si Paul McCartney. Ayan ang mga balita ating sinaksihan. Susunod na ang Alisto. Ako naman, Aros Glavio. Ako po si PR Kanghel. Abang niyo pa rin ang ating bonus shot. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!